Ako si Maria at ito ang aking kwento. Mabilis kumilos si Cristel para umuwi sa bahay ni Dark. Iniisip niya kung ano ang magiging reaksyon nito sa oras na makita nito si Arcos. Would he like her son? Hindi pa rin niya alam ang real score sa kanila ni Dark at kung malalaman nitong may anak siya, magagalit ba ito o madidisappoint? Heck, she didn't know. Kaso, para malaman yon, kailangan niyang bumalik sa lalong madaling panahon. Hindi niya alam kung magagalit ba si Dark kay Arcos dahil bigla na lang tong lumitaw sa bahay nito. Isa pa, Arcos is thinking of Dark as his daddy. Paano kung tawagin ni Arcos na dada si Dark? Hindi kaya magtaka ang lalaki sa ganon? Dahil sa naisip, mabaliw-maliw na nag-drive na si Cristel papauwi. Nung umalis kasi siya at nagpaalam kay Dark, dala niya ang motor kaya may gamit siya pauwi. Mabilis siyang nakarating at tuloy-tuloy siyang pumasok ng bahay dahil bukas ang main door. Hindi pa siya nakakapasok, narinig na niya ang matinis na tawa ni Arcos at maging ang halakak ni Dark. Parang masayang lalaki. Napanunok si Cristel at hindi alam kung ano ang gagawin. Should she approach them? But she did not know what to act. What if umalis muna siya? Bakit ba para siyang takot kahit di naman dapat? Muling lumunok si Cristel at tinataga ng loob. Naglakad siya papasok at dinig ang ginagawang ingay ng boots niya sa maramol na sahig. Sa ingay na narinig, napalingon si Dark at Arcos na nasa may sala. Nakaupo si Arcos sa carpeted floor habang si Dark katapat nito pumapalakpak habang nakaharap sa bata. Natigil sila sa pagdating ni Cristel. Napanunok si Cristel at alanganin ang ngiting binigay sa direksyon ni Dark. Nung nagtagpo na ang mga mata nila, naputol yon nung sumigaw si Arcos. Mama, here! You here? Hi, Mama! Tumayo si Arcos sa pagkakaupo at tumakbo papunta sa kanya. Nanlaki naman mga mata ni Dark at mabilis na umalalay kay Arcos. Dalakala nito madadapa ang bata sa pagmamadali. Be careful, baby. Marahan at may lambing sa boses ni Dark habang nakasulyap kay Arcos. Yes, Dada, ani Arcos at tumakbo na kay Cristel. Binuhat to ni Cristel at tumayo naman si Dark at nakapamulsang lumapit sa kanya. Simpleng cargo pants at white sandal lang suot ni Dark ngayon pero ang lakas ng dating nito kay Cristel kaya napanunok siya ng laway dahil nanunuyo ang lalamunan niya. Maybe you have some explaining to do? Dark's tone was probing that made Cristel shifted her gaze. Bumaba ang tingin niya kay Arcos na nakahilig sa dibdib niya ngayon. Bumuka ang bibig ni Cristel at hindi alam kung anong isasagot. Mama, Dada, Arcos, family? Masayang putol ni Arcos kaya nalipat dito ang atensyon ni Dark at Cristel. Umisi si Dark. Sandaling tumingin kay Cristel at saka dinungaw ang bata. Yes, Arcos, we are complete family, right? Tumango-tango si Arcos at gumiti pa. Para namang napipi si Cristel sandali. Anong nangyari at ganito kaagad? Wala man lang bang negative reaction si Dark? Hindi to nagulat? Bakit parang expected na nito si Arcos? Hindi man lang siya tinanong bukod sa explanation niya raw? Ito bang dapat na reaksyon ni Dark? Nagugulumihanan ata siya. Dahil sa pagkatulala ni Cristel, napailing si Dark. Kinuha nito si Arcos sa bisig niya at napanganga si Cristel dahil effortless si Arcos na sumama dito. Do you wanna eat food, Arcos? I'll cook food for you, son. Son? Teka, anong son? Napanganga si Cristel at parang lumabas ang kaluluwa sa katawan na sumunod kay Dark sa kusina. Nagtaka siya na makakita ng high chair na nasa may Long Island counter. Bakit may high chair dito? Napansin ni Dark ang tingin nito sa upuan na para sa mga bata kaya nagsalita ito. Nag-order ako kaagad nung dumating si Arcos. Good thing it was delivered fast. Nilapag ni Dark si Arcos sa high chair at kinabit ang belt sa bata. Nakatitig naman si Arcos kay Dark na parang namamangha ang bata. Nakamasid si Cristel sa nangyayari at hindi niya alam ang iaakto. Iba ang inaasahan niya pagdating, tulad ng naguguluhan na si Dark. Ngunit imbes na ito ang may pagtataka dapat, siya itong nabigla. Parang alam kaagad ni Dark ang tungkol kay Arcos.
Pero paano nangyari yun? Kahit kailan, hindi niya sinabi ang tungkol sa anak. Ni sa resume niya wala ang tungkol kay Arcos. Hindi naman pwedeng pinaimbestigahan siya nito dahil malalaman niya rin agad kung gagawin ni Dark yon. Minasta ni Cristel si Dark at Arcos at nakita niya pinagluluto ni Dark ngayon ng pancake ang baby. Mabilis lang tong natapos at lumapit si Dark sa anak niya. Pinalamig nito ang pancake at nung pwede nang kainin ni Arcos, pinirapiraso nito ang pagkain at sinubuan ng bata. Parang may humaplos na mainit na kamay sa puso ni Cristel habang nakikita ito. Looks like Dad really likes Arcos and he did not have a problem with Arcos calling him Dada. Buong maghapon, pinagmamasdan lang ni Cristel ang dalawa hanggang sa natulog si Arcos habang kalaro si Dark. Nakatulog ang bata sa bisig ni Dark at maingat naman tong buhat ng lalaki. Umupo si Dark sa mahabang sofa habang buhat si Arcos at umupo si Cristel sa katapat. He called you Mama, Cristel. Anak mo ba siya? Nalamig si Cristel sa tanong nito at namawis ang mga palad. Huli na para makapag-isip siya na maayos na dahilan. Pamangkin ko siya. Oo, tama. He is my nephew, Dark. Mahilig lang talaga siyang tawagin akong Mama. Tumikwas ang kilay ni Dark at mukhang hindi naniwala sa kanya. Dahil sa ingay ni Cristel, gumalaw si Arcos kaya inalo to ni Dark. Nang makatulog muli si Arcos habang nakahiga sa dibdib ni Dark, binalik ni Dark ang tingin sa kinakabang si Cristel. Really, Cristel, you're not good at lying. Anito. Marahas na tingin ang tinapon ni Zoren kay Caleb ngayon. May sugat sa gilid ng labi ni Caleb dahil hindi nakapagpigil. Nasapak ito ni Zoren. Caleb didn't bother to hide or to evade his fist and he knew Zoren was really pissed off. You know how Cristel suffered, Caleb. You are aware. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang ginagawa mo ngayon. Imbes tulungan mo ako na itago siya, mas nilalapit mo pa siya sa kapahamakan. Pinunasan ni Caleb ang bibig na may sugat at saka bumaling kay Zoren. You know that hiding her won't do any good. Hindi pwedeng lagi nalang tatakbo si Cristel sa nakaraan niya. 3 taon nang lumipas at siguro naman sapat na yun para sa paghihirap nila. Ayaw mo bang sumaya si Cristel? Nagtaas baba ang dibdib ni Zoren sa marahas pa rin na paghinga. Kung maglistas man sa tabi ko si Cristel, mas pipiliin ko yon kaysa sa kasiyahan niya. I don't want to see her traumatized again, barely picking up herself. Kung wala lang siguro si Arcos, baka hindi nakausan si Cristel, kaya hindi ako papayag na maulit pang masaktan siya. But you are doing it wrong. Mas lalo mong nasasaktan ang kalooban ni Cristel sa ginagawa mo. She's old enough to know what's good for her, Zoren. Hindi tayong dapat magdesisyon sa buhay niya dahil hindi natin siya pag-aari. You hate her family for controlling her. But you're now doing the same thing. Natigilan si Zoren sa narinig at hindi nakapagsalita dahil alam niyang tama si Caleb sa mga sinabi. Pero hindi niya pa rin matanggap. Paano kung magkamali ng desisyon si Cristel? Hindi niya kaya na makita tong nasasaktan. Kaya ang dapat, ilayo to sa Dark na yon. Inintay ni Caleb na magsalita si Zoren, ngunit ang ginawa ng lalaki, lumabas at tayong pagtanaw na lang sa papalayong likod ang ginawa ni Caleb. Can you do me a favor, please, Antigone? Napatigil sa pagsuntok sa sandbag si Antigone at nilingon si Zoren na nasa gilid nito. Kumunot ang noon ng babae dahil madalas manghingi ng pabor ang lalaki. What is it? Zoren stated his favor and it made Antigone silent. Gusto mo talagang ganyan ang gawin ko? Please, I'll transfer you to some points from my name. Pabuntong hininga na tumango si Antigone dahil ayaw man ito. Malaki-laking muntos ang matatanggap nito kay Zoren kapag nagawa nito ang gusto ng lalaki. Nang matapos sabihin ni Cristel na pamangkin nito si Arcos, ayaw pa rin maniwala ni Dark. Ang ginawa ni Cristel, kinuha ng bata sa bisig ni Dark at handang umalis. Ngunit pinigil ni Dark ang babae sa paghawak sa braso nito. Nagising naman si Arcos dahil naramdaman ng bata na wala na to kay Dark. Luminga si Arcos at papaiyak na noong hindi makita ang ama. Dada? When Dark saw the confused and almost crying face of Arcos, he gently got her from Cristel. Papalapag pa sana si Cristel ngunit mariin ang titig ni Dark na ikinatigil ng huli.
Let me be with him, please. Paiyak na ang bata, Cristel. Napalatak si Cristel at may yamot na tinignan si Argos. Wala tong nagawa kundi medyo lumayo at inalo naman ni Dark si Argos. Hindi makikitaan ng hindi marunong nang humawak ng bata si Dark. Mukhang sanay na sanay ang lalaki at nagtaka si Cristel dahil doon. Paano ka natutong maghawak ng bata? Tanong nito. Tumingin si Dark kay Cristel at nagbigay ngiti. I was the one who took care of my nephew when he was young. Nakalimot ako sandali, pero bumalik ang laalang yon nang mabuhat ko si Argos. Oh, a nephew. Nakahinga na malawag si Cristel. Akala nito'y may iba na si Dark na batang inaalagaan kaya't marunong ang lalaki. Can I take Argos to my room for a while? I will pacify him first. I will take care of him. Don't worry. Napabaling din ang inaantok na mata ni Argos kay Cristel. Sumilip ang bata mula sa pagkakabuhat ni Dark. Hindi pa nakontento. Argos pouted his lips and let out a soft voice. Please, Mama, want Dad asleep. Okay, but just this once, huh? Dark's lips tugged upwards and gave out a sweet smile at Cristel's direction. Thanks, Cristel. We'll talk after this, okay? Tinanaw ni Cristel si Dark at napabuntong hininga ito. He could explain things to Dark when in the first place she did not have a good excuse about Argos. Would he think she is a whore for having a kid? But why does he look so cool with her having a child? Hindi ni Cristel alam ang paliwanag. Samantala, si Dark naman buhat ng batang si Argos papasok sa kwarto. Sa kwarto niya may nakahanda ng magamit ni Argos dahil pagdating nito agad tumawag si Argos ng helper para magdala ng gamit ng bata. Pinatong niyang bata sa malambot na kama at nakipagtitigan naman si Argos sa kanya. Hindi matiis, umupo si Dark at nilapit ang mukha sa bata. Langhap niya ang amoy ng gatas nito. He is so cute and soft and so adorable. Dark couldn't believe his son is here with him. Para pa ring isang panaginip yon. Argos blinked his sleepy eyes and let out a gummy smile. Dada? Dark planted a kiss on his son's cheeks and Argos giggled. I will give you a quick bath and then you will sleep. Tinagilid lamang nitong ulo at marahang pinisil naman ni Dark ang pisngi ng bata. You're cute like your mama. You look like me but your attitude is like her. Mama? Love Mama! I love Mama! Pumalakpak si Argos pagkatapos sabihin yon. Dark chuckled and caressed Argos' cheeks. Yes, you love your Mama. We love her all right? And you are the result of my love for her, Argos. I love you and your Mama. Namilog ang mga mata ni Argos at bumungiskis muli. Love Dada too. Love! Dark once again kissed his baby. He wouldn't wait to pamper him. Hindi na nagkausap si Dark at Cristel kinagabihan dahil nung katokinto ni Dark para kausapin, nanatiling tahimik si Cristel at hindi lumabas ng kwarto. Dahil takot si Dark na magising si Argos at hanapin siya, bumalik siya agad sa kanyang kwarto. Kinabukasan, hinihintay niya si Cristel ngunit hindi pa rin to lumalabas sa kwarto. Wala siyang magawa kundi mag-prepare ng agahan nila, pati ang share ni Argos. Argos was still fast asleep and Dark made sure he is safe when he left him at his room. Inalis ang mga bagay na po pwedeng makapahamak dito at doon lang siya lumabas ng kwarto. Katatapos lang ni Dark na magluto, ginilid ang apron nung makareceive ng warning mula sa gate. May unwanted person daw na nasa gate at dahil may kamerang nakakabit doon, tinignan niyo ni Dark. Natulala siya nung makita ang image ng tao na nakuhanan ng kamera. Ira? Wala sa loob na lumabas si Dark at tinungo ang gate. Nang makita siya ng babaeng papalapit, sumigaw ito. Dark? I'm here! Nakabalik na ako! Napalunok si Dark sa kalamingon sa bahay na kinaroroonan ni Cristel. Pinagbuksan ni Dark ng gate ang babaeng nagpakilalang Ira at pinagmasdan niya ito ng mabuti. But he could feel that she's not her. Kamukhang kamukha to ni Ira. Yes, but he knew she's not really Ira. Who are you? Matigas ang tono na ani Dark. Nagtatakang tumingin sa kanya si Ira at tumalukip-kip dito. Dark, ako to. I will explain everything to you. Kaya ako nawala ng 3 taon. Papasok ako sa bahay mo, ha? Dark was appalled by her behavior. By hearing her voice, shit.
Kaboses to ni Ira. But damn, hindi niya talaga maramdaman na si Ira ang kaharap. At mas makikinig si Dark sa gut feeling niya. Sinundan niya to habang naglalakad papaloob sa bahay. Pumasok nga si Ira, inikot ng tingin ng buong kabahayan. So here's where you're living now. Di na dun sa dating bahay ko saan namamahala si Butler James? Dito na natigilan si Dark. This woman knew Butler James. Unlike Christelle who was denying that she is Ira, the one here sprouted a link that Ira knew about. Nanakit yata ang ulo ni Dark sa kalituhan. Umiling siya at bumaling kay Ira. You're not my wife. I can feel it. Kahit gamitin mong mukha ni Ira, alam ko, hindi ikaw ang asawa ko. Please, leave. Hinarap din siya ni Ira at nakita niya ang pangingilid ng luha sa mata nito habang nakatunghay sa kanya. How can you say that to me, Dark? Alam ko bang matagal kong hinintay na makita ka? Hindi mo alam ano mga paghihirap ko. Makabalik lang sa'yo. Pero imbes matuwa ako, malalaman kong may iba kang babaeng pinaniniwalaang ako. Dark, I'm Ira. Maniwala ka sa akin. Bakit di mo ramdam yun? The woman tried to reach him but Dark took a step back. Kahit naaawa siya sa nakikita ngayon, may bigat pa rin sa loob niya. Hindi to si Ira. He knew that Christelle is Ira and not this woman. Hindi siya pwedeng magpalit lang. Nagawa niya na yun dati ang mapagkamali si Ira na ito si Hailey at pinagbayaran niya ang kamaliang yon. Hindi na pwedeng magkamali pang muli. Nang maisip si Hailey, kumunot ang noo ni Dark. What if the woman in front of him is one of Hailey's schemes to confuse him? Nang maisip to, bumulong ng mura si Dark. Masamang tumingin sa babae na kinagulat nito. Who made you pretend to be my wife? Mababa ang tinig ni Dark, ngunit may kalakip na panganib iyon. Namilog ang mata ng babae at nakita ni Dark ang pagdaan ng kalituhan sa mga mata nito. Sandali man yon, sapat na yon, para mapatunayan ni Dark na tamang hinala niya. You're not Ira, so stop pretending. Who paid you to act like her? Is it Hailey? Tell me. Dark strode towards her. Inawakan ng babae sa magkabilang balikat at mahigpit na mahigpit yon. Kahit kumakawala ang babae, hindi nito magawa. Why are you pretending as Ira? Dark, nasasaktan ako. I don't care. Sabihin mo sa akin ang totoo. Si Hailey ba? Dahil nalaman niya ang tungkol kay Christelle, kaya gusto na naman niyang guluhin ang buhay ko? I won't believe you. I know Ira, and I know that she's not you. Nagpumiglas ang babae ng sobra, at dahil doon, binitawan to ni Dark. Sinapon ng babae mga nasaktang balikat, at matalim ang pinukol na binato kay Dark. Anong ingay na naririnig ko? Bumaba mula sa itaas si Christelle at napakurap ang mga mata sa nakitang komosyon. Nagpalipat-lipat ang tingin nito kay Dark at sa babaeng kamukha nito. When Dark saw Christelle, he walked towards her and engulfed her in a tight hug. Christelle, I know that you are my wife. Hindi ako maniniwala sa iba kahit pa kamukha mo sila. I know you. Hindi ako magkakamali. Nagsalita na naman ang babae. Dark, it's me. Bakit ba hindi ka maniwala? I'm Ira. She's not me. Paano ko ba patutunayan akong asawa mong matagal mo nang hinahanap? Si Noel at Marga, pinsan mo sila, hindi ba? You have a nephew na anak ni Marga. Also, you're friends with Rayson and Joseph. Napanunok si Dark at sandali, bumaling sa babae. Your information about me is too common. Pwedeng ipagtanong sa mga kilala ko. Hindi yan katibayan na ikaw si Ira. Yakap ko ang totoong asawa ko. I'm sorry, but I believe you. Tinulak ni Christelle si Dark na nakayakap dito at tinirap ang babae. Nagpakawala si Christelle ng buntong hininga. Blanco ang tingin at tinignan ng babae. Are you happy? Seeing him confused? Tanong ni Christelle sa babae. Naguluhan naman si Dark na tumingin sa dalawa. Do they know each other? Nakakatuwa bang ginawa mo, Antigon? Are you happy now? Nagbago ekspresyon ng babae mula sa malungkot na emosyon. Nakita sa mukha nito na uwi yun sa unti-unting pangisi. Tumayo to ng tuwid at sinulyapan si Christelle at Dark. Hey, don't get mad at me, Christelle. It's just someone paid me to be his wife and it's kind of fun. You should have seen his face when he saw me. Masamang tingin ang binigay ni Christelle kay Antigon at napailing sa Antigon. Then I will be leaving. Isipin nyo na lang na skit to, but hey Christelle, this man here is really whipped for his wife. May laban ka ba doon?
Cristel is my wife, sagot ni Dark sa babae at tumalakak si Antigon. Would you still consider her as your wife if you found out the truth, Mr. Sanchez? Tanong ni Antigon, ang babaeng nagpanggap na Ira. Antigon, asik ni Cristel. Humarap si Antigon kay Cristel at tinagilid ang ulo, parang nagtaka sa gawin ng kasamahan. Why? I'm just saying the truth, Cristel. Also, G and Chloe gives you the only choices. If you choose to still keep him in the dark, leave with me now and forget about him. Madali naman siyang mapoprotektahan kahit hindi ikaw nandito. The other one, come clean, Cristel. You need to face the truth. What will you choose? I'm waiting. We're waiting for a decision. What decision? Singit ni Dark. Halatang nalilito sa manghang na palitan ng salita ni Cristel at Antigon. Why are you pushing me to choose? It's not yet the time. Alam ko ang ginagawa ko, Antigon, and I am not ready. Umiling-iling si Antigon, parang dismayado. You know that this is the perfect time, Cristel. Please choose. You will leave me or you'll stay here. Kinagat ni Cristel ang pang-ibabang labi. Dahil sa ekspresyon ni Cristel, lumapit muli si Dark at sinapo ang mukha niya. Nag-aalala ang tinging bigyag ni Dark kay Cristel. Cristel, anong problema? Can I help you? I will make her leave if you're uncomfortable. Or if you want me to leave because I'm the one who made you uncomfortable. I'm fine alone. Pwede kang sumama sa kanya. Let's just talk when you're ready. Tumitig si Cristel sa mga mata ni Dark at kita dito ang sinseridad. Napayoko sandali si Cristel at bumuntong hininga. Antigon, leave. Now. I already made my choice. Pupunta ako sa HQ kapag kaya ko na. Gusto kong manatili dito, kasama si Dark. Pagkasabi nun, sinulya pa ni Cristel si Dark at nabasa niya sa mga mata nito ang pagkatawa nung marinig ang sinabi niya. You will stay, Cristel? Natutuwang ani Dark. Instead of glancing at him, Cristel looked at Antigon. Ngumisi ang babae at sumaludo sa kanya. Kita ang maliwalas na mukha ni Antigon. Siguro, gusto na rin ito talaga na umamin siya, kaya't sumunod ito kay Zoren at ngayon, tinutulak siyang umamin. A good choice. Then, I wish you luck, Ira. Let's see each other again at HQ. Pagkatapos sabihin noon, tumalikod na ito. Tinungo ang pinto para lumabas. Naiwan si Cristel at Dark doon at sandaling namayani ang katahimikan sa buong lugar. Cristel? Anong sabi niya? Ira? She called you Ira. I am not hallucinating, right? You are Ira. Napabuga ng hangin si Cristel at unti-unti ginalaw ang ulo papunta sa direksyon ni Dark. Nagtagpo ang mata nila at ang tingin ni Cristel. Hindi pa nare-realize ng maayos ni Dark ang sinabi ni Antigon. Dark, panimula niya. Shit you. Remember your memory. Am I right? Kinulong siya nito sa mainit at mahigpit na yakap at napapikit si Cristel dahil sa yakap na yon. She did not want to let him go, but like what Antigon said, she needs to come clean. Kailangan nilang itamang mali at dapat hindi na siya tumakbo pa sa nakaraang pinipilit niyang burahin. Hindi kita na ipagmalaki. Ikaw na talagang yakap ko, Ira. Wife, I miss you. I miss you so much. I'm so sorry for hurting you, but I will explain everything to you. Please don't leave me. Muli, nagpakawala ng hangin sa bibig si Cristel at kumawala sa mga bisig ni Dark. Hinarap niya ito at kahit tinatambol ng kabang dibdib, yung parang gusto niyang tumakbo na naman palayo, nilabanan yun ni Cristel. Matiim siyang tumitig kay Dark at lumunok ng sunod-sunod bago nagsalita. Dark, I did not lose my memories. I'm Ira, your wife, and I'm sorry for fooling you. Nabura ang ngiti sa labi ni Dark at napatitig sa kanya. Napaurong to at naglagay ng espasyo sa pagitan nilang dalawa. Nangilid naman ang luha sa mga mata ni Cristel o mas mabuting tawagin na Ira. Dark, then if you did not lose your memories, why did you pretend not to know me? Why are you hell-bent on getting away from me? Bakit mo pinagpipilitan na hindi ikaw ang asawa ko? Ganun mo ba gustong lumayo sa akin? Hindi ka agad makapagsalita si Ira. Hindi ito ang gusto niyang pag-amin kay Dark, pero narito na siya sa sitwasyon. It's not the reason why she denied that she is Ira. But could she really explain it to Dark? Lalo't kita sa reaksyon nito na nasaktan ito sa nalaman.
Tumingin si Ira kay Dark. Sinubukan niyang lumapit dito, ngunit tumakbang patalikod si Dark. Dahil dito nasaktan ng kalooban ni Ira. Umawang ang bibig ni Ira nung walang salita na tumalikod si Dark at naglakad papalayo. Tumulo ang masaganang luha sa mga mata niya at napayuko siya. She hurt him, even though it's not her intention. Lumipas ang ilang segundo at nang maayos ni Ira ang sarili, pinunasan niyang luha sa pisngi kahit na walang humpay naman ang tulo noon. Umakyat siya sa itaas, tinungo ang kwarto ni Dark para puntahan ang anak. Nang makapasok at makita si Arcos na mahimbing na natutulog, doon muling bumuhos ang luha at napatakip si Ira sa bibig para hindi mapahagulhol. Aalis na ba sila ni Arcos? Mukhang hindi matanggap ni Dark ang nagawa niya, hindi ba? Pero kung aalis sila, may pagkakataon pa ba siya para makalapit kay Dark? Naglakad siya sa anak at balak tungkunin nang may braso na pumulupot sa bewang niya. Naramdaman niya ang katawan ni Dark sa likod niya at ipinatong ni Dark ang ulo sa balikat niya. Nakayakap ang lalaki sa kanya mula sa likod. Are you leaving me? Please, don't. I'm sorry for what I said a while ago. I didn't mean it. I'm sorry for leaving you. I'm sorry for making you cry. Don't leave me, Ira. I should be happy that you're here and nothing bad happened to you. Hindi kita dapat sinumbatan dahil hindi ka aalis kung di kita sinaktan at tinaboy. Kaya anong karapatan kong maghinanakit sa'yo? I should be the one who needs to apologize. Don't leave me, wife. Please, I don't want to be lonely again. I don't want to lose you again. Please, don't. Naramdaman ni Ira ang pag-iyak ni Dark dahil naging basa ang balikat niya at maging siya, napaiyak na rin. Humigpit ang pagkakayakap sa kanya ni Dark at paulit-ulit tong humingi ng tawad sa kanya. Inikot ni Ira ang katawan. Niyakap si Dark at niyakap din siya pabalik nito habang pareho silang umiiyak.